Isa pang taga-tahol. Ano ba nangyayari? Eh, di bali ito, pwede na, broadcaster eh, naging vlogger na. Eh, tatahol talaga yan. Pero yung politikong taga-tahol, ay ito, tingnan natin ha, naglabasan na ng baho. Gusto ko pong pag-usapan natin itong, ha? Ang baho na ito. Oh. Maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna Nako. na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo. Tama dito sinabi ni Pinoy News File, so Year of the Dog pa lang ngayon. Oh, ang dami. Year of the Clowns. Mga clowns siyang mga yan. Magpatawa na lang kayo sa Facebook. Mga aso. Na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Ayan, nagkaroon siya ng 18 million votes. Tanong, Saldi ko, ilan ang boto mo? Suarez, ilan ang boto mo? Nograles, ilang boto mo? Baka nga to si Nograles, hindi nga binoto to. Party list yan eh. Huh. Binoto yung party list niya. Eh, member siya doon eh. Huh. Di ba? Ha. Eh, yung mga taga-tahol ni Tambaluslos, itong mga aso ni Tambaluslos, ilan ba boto nyo para utusan nyo na parang hari ang mga senador? May umabot ba sa inyo ng 18 million? Baka nga milyon, hindi kayo umabot eh. Ang kakapal ng mga mukha nitong mga asong ulol na to. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Oh, Saldi ko, Suarez, ilan ang boto ninyo? Anong punto niya rito? Kasi binabatuhan siya ng kaso. Ha? Inaaso siya eh. Inaaso siya nito si Saldi ko. Pinersonal. Yan ang pangit. Alam mo, Saldi ko, Suarez, et al., kayong mga aso ni Tamba, hindi po kayo vloggers. Kayo ay hinalal ng taong bayan para manilbihan sa mga maliliit na tao at sa buong Pilipinas. Higit sa lahat sa mga mahihirap, pero mayaman, pagsilbihan nyo rin. Lahat po ng Pilipino. Hindi yung pinagsisilbihan ninyo si Tambaluslos na nagmumukha kayong astang vlogger. Nagmumukha kayong attack dog, askal. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito, kita nyo ha. Ako, yung aking mga live, witness po kayo dyan, hindi ako mahilig ma-personal. No? Kaya ako naaasar sa mga ganitong klaseng mga politiko, mga congressman na nag-aastang vloggers. Na kahit nga vloggers sa tingin ko hindi dapat na may personal eh. Eh kayo pang politiko, pinersonal nyo. Ayan tuloy, nilalabas ang baho mo. Ilalabas, tingnan mo. Kaya pala to, tahol ng tahol, ay may mga kaso. Oh, si Saldi ko ba may kaso rin? Kaya ba tahol ng tahol? Oh, si Suarez ba may mga kaso rin ba? Kaya dahil tahol ng tahol. Nagtatanong lang po ako. Pero ito, ilalabas
ni Villanueva yung baho nitong siko. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Government contractor sa bansa. Bawal po yun. Pag may-ari niya, bawal yun. Oh. Nasa gobyerno ka, bawal yun. Sagot, true. True or false? Asan ngayon ang credibility nitong Saldico na ito? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmally? Ayan, patay siya dyan. Bawal yun eh. Oh. Bawal yun na isa kang parte ng isang involved sa proyekto at ikaw ay contractor sa proyekto ng gobyerno. Bawal yun. Di ba? Tapos ang lakas mo makasilip. Kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung sumilip. Tama po ba? Di ba? Ito rin yung sumilip. Si Pulong, hindi ito si Villanueva ha. Ito rin si Pulong, si Ko ang sumilip dito kay Pulong. Ngayon, asan ang credibility mo ngayon? Para ikaw ay paniwalaan ng tao. Eh, ikaw pala, ay ginagawa mo ang isang illegal. Sabi ko, malaki kinik. Pag contractor ka, malaki kinik. Yung ordinaryong contractor lang. Ako'y nagpagawa ng konting maliit na bubong lang. Magkano na? Eh, isipin mo. Contractor ka ng gobyerno. Tapos ikaw may-ari nung construction. Ikaw ang contractor nun. Pag mamay-ari mo, ang laking pera niyan. Oh. Kaya hindi nga po pwede yan. Ngayon, asan ang credibility mo niyan? Sawog ka dyan. Ba't kasi pinakikialaman mo yung mga personal? Ba't hindi ka tumulong kung saan yung distritong nire-represent mo? Bakit ka nagpagamit sa tahol-tahol dyan ni Tambaluslos? Bakit pati si Pulong, bakit pati si Villanueva, pinaginitan mo? Dapat nag-stick ka dun sa issue eh. Anong kinalaman nung problema mo kay Pulong? Anong kinalaman nung problema mo dito? O, edi labas ang baho mo ngayon. Ang payo ko sa'yo, stick ka dun sa issue. Edi hindi ako sang-ayon sa ginawa ni Villanueva kasi pinersonal niya. Pero hindi ko siya masisi. Pinersonal din siya eh. Hindi ko rin masisi si Pulong. Pinersonal siya eh. Ano ka ba, vlogger o congressman? Saldico? Pharmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Oh. Saldico, you're everywhere. Tapos kumakasilip ka kay Pulong. Tama siya yun eh, di ba? Siya rin yun eh. Makasilip ka kay Villanueva. Hindi halatang halata. Halatang halata na atakdog ka, asong ulol ka ng kung sino diyang sa hari mo. Ngayon, ang tanong na lang, sinong attack dog nitong si Saldico? Sinong nagbibigay ng buto? Sino nagbibigay ng dog food dito kay Saldico para tumahol ng tumahol laban kay Pulong? Laban dito sa Chacha, sa economic provision na baguhin. Oh, di ba medyo halata? Yung target eh. Yung target, sinong nasa ulo? Halatang halata. Sino nagbibigay sa kanya ng dog food? Ang sagot po, true. True. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Oh, true.
Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Nako. Kung ilang kaso mayroon. Ako hindi ko po kinakapihan si Villanueva, ha? Ang sa akin lang, you stick to the issue. Bigla mo binanatan sila Pulong. Bigla mo... Halatang halata ka. Ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Oh, may 50 billion. Kaya ngayon, sumilip-silip ka sa 51 billion. Puna ka ng puna nung suka ng iba. Suka mo pala. Pasensya na po sa word. Kaya nakakaasar eh. Wag na po tayo pumunta sa personal. Kasi yung personal para sa inyo lang yan. Diba? Walang pakinabang ang taong bayan dyan eh. Pinuna mo ba yung mga yan dahil para ka sa bayan? Huwag tayong maglokohan. Yung sarili mo nga hindi mo mapuna eh. Ang dami mong kaso. Hindi po si Villanueva kasi andyan lang siya nagsasalita. Si Saldico, I'm talking about Saldico. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Yan, kulang ka sa ligo, Brad. Yari ka tuloy. Oh. Sige, birahin mo ulit. Oh, nang bumerta sa'yo. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po. Ito ha, ang dami niyang masamang record. Pangit yung record niya. Okay? Mike Abe, pakinggan mo tong mabuti. Let's talk about yung ano sinasabi niya, yung delikadesa. Sige, let's talk about delikadesa. Sa daming kaso na kinahaharap nitong si Saldico, ano? Inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Ayun. Tagapagbantay pa ng kaban ng bayan. Ang dami niyang kaso. Tagapagbantay ng kaban ng bayan. Now, Mike Abe, can you please talk about delikadesa now? Sige, susundan ko yung ano mo, narrative mo. Nag-aano ka ng delikadesa eh. Kaya mong banatan yan si Saldico about delikadesa? O namimili ka ng babanatan? O double standard ka? Sino ang mas matinding delikadesa dapat? Yung asawa ni Roque? At si Roque? O ito may kaso at inappoint pa? Binigyan pa ng pwesto? Tagabantay pa ng kaban ng bayan? Ano ba yung kaban? Yung pera ng bayan? Yan pa magbabantay? Delikadesa. Sabihin mo yan kay Marcos. Delikadesa. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ganun, ang ganda. Ganun yun eh. Dracula, ubos yan. Dracula, pinagbantay mo ng dugo. Ano gagawin yan? Ubos yan. Wala matitira yan. Walang matitira dyan sa blood bank na yan. Sip-sip yan, ubos yan. Ha? Kung yan ay parang makatas na dahon. Bukas parang ano yan? Ano yun? Laing. Laing kalalabasan yan. Ubus lahat ng katas niyan. Kakatasan niyan buong buo. Sip-sipin niyan yan. Lahat yan. Walang tira dyan. Gaganon yan. Pati ilong niya sisip-sip. Gaganon yan. Pakisabi mo nga Mike Abe.
Kay Saldico, kaya mo sabihin? Delikadesa? Mike Abby, pakisabi nga. Kay Marcos, delikadesa? Wag naman, sabi ni Bisor. Wag naman pabanatan kay Abby Siko at baka magurgur siya. Ayoko ng mga baklang salita na ganyan. Wag yung mga ganyan-ganyan. Anong magurgur? Sorry po. Ayos yan. Yung salita kasi parang ano eh. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Ngayon, sa kasaysayan ni Marcos, ngayon lang nangyayari yan eh. Di ba totoo naman? Hindi, matanong ko kayo. Real talk lang po ito, pahihirapan ko kayo. Meron akong malupit na tanong sa inyo. Dito palagay ko mangangamote kayo. Sino mas malalang presidente, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa? Yung administrasyon ni Pinoy o tong administrasyon ni BBM? Sige nga. Pahirapan ko lang kayo. Doon sa mga manunood ng replay, pakilagay dito. Mas masama yung panahon ni BBM o mas masama yung panahon ng Aquino? Ganun na lang. Wag na yung patay kasi. Pag iniisip ko yan at ako'y natatanong, ang hirap sagutin. Kasi parehas palpak eh. Parehas palpak yung dalawang yan. Ay, maraming sagot, BBM. Mas masama pa rin. So, it means mas malala itong panahon ni Marcos kaysa sa Dilawan? Talaga? Hindi kasi masama nun eh. Naalala ko, ayos naman ang buhay nun nung upo si Cory. Nahirapan kami nun kasi rotational brownout at rotational na walang tubig. Tapos kaliwat kanan ang mga nagkukudeta. Yung pala, mga duwag din yung mga nagkudeta na yan. Nanalo pang senador. Pabangga-bangga pa ng tangke yan si Trillanes. Susuko din pala. Mas marami nagsasabi. Mas hayop ngayon. Admin ni Balentong worst. BBM mas hayop. The worst admin, BBM 100%. Parehas lang kawatan. Mas malala yung ngayon, bangag. Ay! Hindi ba bangag din dati? Bangag sa tabako. Ruti, hayop na hayop ngayon. Pambira. Animal na yon. Hindi na. Kung hayop sa hayop, animal yon. Halimaw. Halimaw na yun kung mas hayop pa sa hayop. Mas ganid ngayon. Sa bagay, no? Yung binakbakan ng dilawang tae, ilang taon bago sinaid ang kaba ng bayan, no? Ito kay Marcos ngayon, wala pang 2 taon, sumasabog na. Sabagay, may punto kayo. Sabi dito, BBM is worse than Pinoy. Coach Oli, parehas lang. Pero itong BBM, grabe, ang hirap, ang lalaki ng korupsyon. Bangag, Balentong, Marcos. Mas karumal-dumal ngayon. Parang nagkakasundo. Sa manunod na replay, tingnan natin kung magkasundo-sundo. Lagay nyo lang dyan, mas grabe ang BBM o mas grabe ang Dilawan dati. Ganun na lang. Grabe, no? Sa bagay. Hindi. Ako sa totoo lang hindi ko malubos maisipan. Pambira, kauupo lang ni Marcos. Ako kasi medyo, to be honest with you, sa ngayon medyo nalilito ako kung mas malala nung panahon ng Dilaw o ngayong panahon ng Marcos. Pero nakikita ko sa mga sagot, mas nahirapan sila ngayon, no? So, ibig sabihin, ganun katindi. 2022 nang naupo. May or June, mga ganon. Officially.
Abe, wala pang 2 taon. Tinalo mo na yung mga Aquino, 2 Aquino yun. Marcos, talagang kung ganyan ang totoo yung sinasabi nyo, said talaga tayo. Ubos tayo mga Pilipino. Ubos tayo dyan. Delikado to. Said tayo. Kasi kung 2 taon na said tayo, na mas malala pa kay Aquino, paano pag umabot ng 2028? Nako! Talagang masasaid tayo niyan. Sabi ni Cool 3T ka lang, kung di ka marunong magmura, coach, mapapamura ka ngayon sa Marcos admin. O confused, crocodile, pinakawalang niya itong administrasyon ni Marcos. Ngayong admin ng mga kawatan. Mga sagot. Okay. Nako, Marcos, ako, suggestion ko, huwag mong ayusin yung labas. Don't focus doon sa mga bumabati ko sa'yo. Kasi ang mga bumabati ko sa'yo, temporary lang yan. Pag may nakitang ginawa yan maganda, maglalaylo yan eh. Halimbawa ako, pag tinanggal mo si Romualdez, naku, hindi mo tinuloy ang Chacha, may pupurihin talaga kita. Hindi mo pinahuli si Duterte sa ICC, patanggal mo yung mga sekretary mong mga abusado, purihin talaga kita. Kaya lang, wala eh. Inaayos nyo yung busalan, patahimikin yung mga kalaban. Diyan sila nakafocus eh, patahimikin ng kalaban. Wala maayos. Pag ganyan nakafocus, sira ang loob. Yung labas lang pinatahimik. Same thing. Sooner or later, magagaya kan talaga sa tatay mo, gaya ng sinabi ni Tatay Digong. Kasi inaayos yung labas, hindi yung loob. Tuloy tayo. Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito.